Naniniwala ba kayo sa mga puting kalabaw, mga kabayan? Maraming sabi-sabi mga ninuno natin patungkol sa puting kalabaw. Kapag nakakita ka daw niyan, grabing swerte yung ibibigay o kahit lakas ng pangangatawan. Pero dito sa kwento natin, mga kabayan, hindi lang siya basta nakakita ng puting kalabaw. Binigyan pa siya ng pangil ng puting kalabaw. Ano kaya ang ibibigay sa kanya? Karagdagang lakas ng katawan? Karagdagang swerte. Yan ang ating tutungayan para sa istorya na ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Enteng. Taong 1989. Sorsogon. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Enteng. Taong 1986. Sorsogon. Hindi may tatanggi ang takot ng binata matapos mapagtanto na halos buwan na magmula nung nakita ang puting kalabaw. Saan man siya magpunta, nasisipat ito na tila ba sinusundan. Ang ikinakatakot, baka siya lang ang nakakakita nito. Upang malaman, sinadyang puntahan ang ama na nakatira sa kabundukan. Naabutan si Tatay Jose na nagbubunot ng nyug. Dali-dali itong inistorbo para malinawan sa nangyayari. Kasama rin niya kasi ito sa tuwing makikigapas sa mga palayan. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Kung makaistorbo ka, akala mo mahalaga yung tanong eh. Magkakapera ba tayo dyan? Tatay Jose, ano po kasi? May nakikita po ba kayong puting kalabaw na pagala-gala? Kinikilabutan na po kasi ko eh. Palagi ko na lang nakikita. Kasi kung hindi niyo po napapansin, baka iniingkanto talaga ako. Puting kalabaw? Baka talaga naiingkanto ka. Pinagsasabi mo ba? Lahat ng kalabaw ng magsasaka rito ay itim. Wala akong nakita ni isang puti. Naloko na, sinasabi ko na nga ba eh. Ako lang talaga ang nakakakita. Tay, mas mabuti siguro dalhin niyo ako kay Mang Guling. Magpapatingin ako. Hindi naman ako nagpupunta sa masusukal na bahagi. Hindi rin maingay kapag nasa ibang lugar. Pero bakit ako naingganto? Tay, dalhin mo ko sa albularyo. Napakaingay nitong hayop na to. Oo, hilahin pa ako. Huwag ka masyadong madrama, hampasin kita ng nyug eh. Sus Mariosep tong tao na to. Si tatay naman ayaw tumulong eh. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Naingkanto na nga eh. Ang mabuti pa, alamin mo muna kung kalabaw ba talaga nakikita mo. Baka mamaya namamalikmata ka lang, mapaya pa tayo kay Mang Guling. Sa sinabi ng ama, nakaisip ng ideya si Enteng. Pagsapit ng hapon, nagtungo sa kabilang sityo para tumulong sa pag-ani ng mais. Kahihiyan ang nakapalibot. Sa pagtingin sa lugar, natanaw ang puting kalabaw sa hindi kalayuan. Kinalabit ang kasama. Tinuro ang hayop. Subalit wala itong naaaninag. Pinag-isipan pa siyang baliw. Pinuntahan ang direksyon ng kalabaw. Naguguluhan dahil mahaba na ang nilakad pero hindi pa rin ito nararating. Animoy tumatakbo ito palayo sa kanya. Kalmado lang din ang hayop. Panay kain ang damo. Tinawag kaso hindi man lang tumitingin. Nagpatuloy sa paghakbang ang binata hanggang sinita ng kapwa manggagapas. Hindi na malaya na inapakan ang naaning mais. Nahulog to, inapakan! Paano ka ba? Baliw ka ba? Wika ni Junrei. Tignan mo, may puting kalabaw oh. Hindi ba sabihin mo meron na yan oh? Yang kalabaw ni Mang Upe. Malamang palagi ang nakapastol dyan, pinagsasabi mo. Hindi, iba yan. Yung kulay puti. Puti? Baliw ka nga talaga. Nakakita lang ako ng puting kalabaw dun sa kabilang bayan eh. Pero dito, puro itim. Sandali nga, gumagamit ka ba ng pinagbabawal na gamot? Ano, kasali ka yata sa adik na pinagsasabi ni Kapitan eh.
Halika dito. Tignan mo ang tinuturo ko. May puting kalabaw. Dumilat ka mabuti. Hinila ng binata ang kaibigan. Tinurong mabuti ang kinalalagyan ng puting kalabaw. Sumingkit ang mata nito para aninagin. Subalit maya-maya pa, bigwas ang natanggap. Adik, puro dahon lang ang nakikita ko. Kung masama ang takbo ng utak mo, wag mo kong dinadamay. Istorbo ka sa trabaho eh. Tumabi ka nga dyan. Inapakan mo pa yung mga mais oh. Bumalik ka na nga rin sa trabaho mo. Loko-loko! Napabuntong hininga si Enteng. Sa puntong ito sigurado sa kutob. Sa kanya lang nagpapakita ang puting kalabaw. Isinantabi muna ito. Bumalik na sa paggapas. Pagsapit ng takip silim, binagsak ang pasa na sako ng mais. Sa mismong daan nakaharang ang kalabaw. May kalayuan pero kung papakinggan ang tunog, akalain mong nasa malapitan. Bawat pagnguya ng damo ay dinig na dinig. Dahan-dahang lumihis ng daan. Binilisan ang hakbang pero halos mahiwalay sa gulat nang mabangga ang mismong kalabaw. Sa pagkakataong ito, muka ang nakaharap. Tumilapon pa dahil sa lakas ng pagkakabunggo sa matigas nitong katawan. Pagkatapos ngumuya ng damo, dumiretso itong tingin sa binata. Napalunok ng laway si Enteng. Hindi mawari kung kalabaw ang kaharap o ibang nilalang. Sa kadailanang kakaiba ang mga mata nito. Yung tipong sobrang itim. Batay naman sa napansing puwersa. Parang hinihigop ang presensya. Hindi nagtagal umatungal ito. Kakaiba sa tipikal na kalabaw. Sobrang baba ng tono na naghatid ng kilabot sa sino mang makakarinig. Bukod pa riyan, bawat yabag ay parang yayanigin ang paligid. Nang maipon muli ang lakas, walang lingon na tumakbo palayo. Habol hininga hanggang sa makaabot ng bahay. Sa tingin ko, hindi na engkanto, demonyo yan. Ilang demonyo ba ang humabol sa'yo? Kapos na kapos ka sa inig eh. Natatawang bungad ni Tatay Jose. Ginawa pang biro ang sitwasyon ng anak kahit nakikita itong nahihirapan. Takot na takot. Ito talagang tatay ko kahit kailan. Pagtatawanan pa ako eh. Harap-harapan ko nang nakita yung kalabaw sobrang laki. Pumantay ang tangkad sa akin at hindi lang yun. Nakakatakot ang presensya niya, lalo na ang mga mata. Kung makapagtitigan, higupin ka talaga eh. Balikan nga natin para hindi mo ko pagtawanan tay. Ano istorbohin mo na naman ako? Nagbabalat ako ng nyog oh. Mabuti pa tumigil ka sa kakakalabaw mo ah. Buhatin mo tong nyog sa kuprahan para maproseso na ni paring Bitoy. Dapat kaninang umaga pa to eh. Hala siya, gabi na po. Baka pwedeng bukas ng umaga na lang. Manghiram ako ng balsa ni John Ray para isang hakot lang. Ngayon nga kasing araw ipapatid. Sige na, bibigyan naman kita dahil bukas ang bayad itong nyog eh. Dalian mo bago ka abutan ng 10 oras. Itong kalahati isa ko muna. Walang nagawa ang binata kung hindi sundin ang utos ng ama. Mabilis ang hakbang. Medyo nahirapan dahil nakaalalay sa pasan na sako ang kamay, samantala nakahawak ng sulo ang kabila. Idagdag pa sa kaba ang dilim ng paligid, mga ingay ng insekto na biglang lalakas at hihina. Isama na rin ang aso sa tabi na bigla-bigla kong umangil. Saktong nakabot sa kalsada ng matanaw ang papalapit na sasakyan. Maghahatid din ng kopra kaya nakisabay na siya. Habang nakasampa sa likuran, napansin ng kalabaw. Sa sobrang puti nito, litaw sa kadiliman, binaybay ang kalsada, nakasunod sa kanila. Maigpit ang hawak ni Enteng sa itak habang humuhugot ng hininga. Hindi rin magawang iwan ng tingin. Nais malaman kung hanggang saan ang aabuti ng nilalang. Sa paghinto ng sasakyan, dali-daling tumalon ang binata at nagtungo sa harapan. Nagtaka ang driver sa inasta nito.
Tinanong si Enteng kung may napansin bang kalabaw. Iling ang tinugon ng matanda, pero agaw pansin ang sinabi nito. Alam mo, iho, kung sakali man na sinusundan ka ng hindi maipaliwanag ng nilalang, dalawa ang pwede nitong ibig sabihin. Una, na engkanto ka at kinakailangan magpatulong sa albularyo. Pangalawa, biyaya. Bakit ko nasabing biyaya? Kasi posibleng magdala ng swerte sa ordinaryo mong buhay. Kung ako sa'yo, alamin mo ang nilalang kausapin mo. Malay mo swerte yan. Napabuntong hininga si Enteng. Ang sinabi nito ang nagpatahimik sa kanya sa buong biyahe hanggang sa bumaba na si Enteng. Habang naglalakad, nagtaka dahil bigla-biglang namamatay ang sinde ng sulo. Wala namang hangin pero biglang naaapula ang apoy. Ubos na rin ang pasensya sa paulit-ulit na pagsindi. Ilang palito ng posporo na lang ang natira. Maya-maya pa napaigtad ng makaramdam ng hampas sa balikat. Tumilapon ang sulo sa sobrang lakas. Kagad nagresulta. Sumakit ang balikat na para bang may ibinaon na patalim. Dali-daling sinindihan ang sulo, pero sa sandaling lalakad na sana, lumitaw ang figura sa unahan. Sobrang tangkad. Pumantay pa sa matayog na puno. Ang mga buhok ay may sariling buhay. Malayang sumasabay sa hangin. Nanlilisik ang mga mata. Nang humiyaw ito, halos masira ang tenga. Tumakbo palapit. Nakita ang binata, pero laking gulat nang biglang huminto. Mahihimigan sa kilos na nangihinayang sa pagkakataon. Pasimpleng tumalikod at saka naglaho. Tawang-tawa si Enteng sa pag-aakalang natakot sa kanya ang nilalang. Taas na upang lumakad, pero siya itong natigilan matapos bumungad ang kalabaw. Panguya-nguya ng dahon habang nakatitig sa kanya. Dito napagtanto na sa kalabaw na takot ang halimaw. Sumagi sa isip ang sinabi ni Mang Justado, kaya naman sinubukang kausapin ng karap. Alam ko na alam mo na natatakot ako. Pwede ba magkalinawan tayo, sino ka ba? Anong sadya mo sa akin? Bakit ka ba sunod ng sunod? Imbis na makakuha ng kasagutan, umatungal ito at saka naglakad palis. Sinundan ng binata pero hindi na naabutan pa matapos maglaho sa dilim. Sa tahanan ng ama umuwi. Pinaliwanag ang nangyari, kaso nga lang hindi ito naniwala. Patuloy siyang pinagtatawanan na para bang baliw. Normal ka naman sana nung pinanganak ka ng nanay mo. Anong ganap? Bigla ka yatang nasiraan ng ulo. Tay, hindi ako nababaliw. Totoo ang sinabi ko. May puting kalabaw. May nilalang na kasing tayog ng puno ang tangkad. Kamunti ka na nga ako eh. Mabuti na lang nariyan yung kalabaw tapos niligtas niya ako. Nakita mo na ang labo mo talaga. Tinawag mong halimaw yung kalabaw tapos tinulungan ka. Sino magsasabi na hindi ka baliw, hindi ka maintindihan? Hindi na tugma ang sinasabi mo. Baliw na to, umamin ka nga. Nagdodroga ka ba? Nakikisali ka ba sa mga adik dyan? Si tatay naman kasi bakit ayaw niyong maniwala? Dumagdag pa kayo sa iisipin ko eh. Makatulog na nga lang. Masama ang loob na tinalikuran ang ama. Narinig pa ng binata ang halakhak nito. Binabagabag sa sitwasyon. Nagtataka kung bakit sa kanya lang nagpapakita ang kalabaw. Kasabay nito, tumimbang ang sinabi ni Mang Justado. Maya-maya pa napapatawa na rin sa naisip. Kausapin para malaman ko noong pakay. Paano? Hindi naman nagsasalita ang kalabaw. Baliw din to si Mang Justado eh, kung sa bagay. Minsan na yung pinasok sa mental dahil nasiraan ng bait. Ay nako, bakit ba sa akin nangyayari to? Ang tahimik ng buhay ko, ang gulo na ngayon. Kinabukasan, muling napasabak sa pagbubunot ng nyug. Tinulungan ang ama dahil marami ang bumili. Buhos ang atensyon sa ginagawa nang biglang masipat ang kalabaw. Sinulya pa ng ama. Nakatuon din ang pansin nito sa pagbubunot.
umiling ang binata. Hinayaan ang nilalang. Pagsapit ng hapon, sakto natapos sa gawain ng maisip ang kalabaw. Paglingon ay naroon pa rin sa kinalalagyan. Kumakain ng damo. Subalit sa tingin ni Enteng, hindi naman nababawasan ang kinakain. Nilapitan ng makatsyempo. Kamot ulo pang sumunod dahil lumakad palis ang kalabaw. Sa pagkakataong ito, hindi na masyadong takot sa Enteng. Nagagawa ng titigan ang kalabaw sa malapitan. Isa pa, hindi na rin ganong kalakas ang presensya nito. Animoy normal na hayop na nakakasama sa sakahan. Inabutan niya pa ito ng talahib. Humiga ang kalabaw. Isa-isang nginuya ang binigay. Tignan mo nga naman. Ang ayos mo palang tignan kapag ganitong oras. Wag lang sa gabi dahil para kang halimaw. Nasaan ba yung amo mo? May amo ka ba o talagang palaboy-laboy ka lang? Kung naghahanap ka ng bagong amo, pwede mo naman sabihin ka agad. Hindi yung tatakutin mo pa ako. Pinag-iisipan tuloy akong baliw ng tatay ko pati si Junray. Iniisip na wala na ako sa katinuan eh. Sino ba naman magsasabing hindi? Ngayon pa lang sasalita ka na mag-isa eh. Napaigtad sa gulat ang binata matapos mapalingon sa kaibigan. Hila-hila nito ang sariling kalabaw na siyang kumain sa kinuhang talahib. Sa puntong ito, hindi na makita ang puting kalabaw ni hindi na malayan kung kailan naglaho. Nakakagulat ka naman. Bakit ka ba nagpunta dito? Hindi ba doon ang daan pauwi sa inyo? Sinadya kita dahil may ipapagapa si Mang Dukyo sa kabilang sityo. May nabili siyang lupa eh. Halos gubat kasi wala nang naglilinis. Tayo ang kinontrata niya. Nagbigay na rin ng paunang bayad kaya huwag kang tatanggi ha. Simulan natin bukas ang madaling araw. Subukan mong tanghaliin ang gising. Ipapahila kita sa kalabaw. Buntong hiningang hinatid ng tanawang kaibigan. Naibaling din kagad ang pansin sa nilalang na lumitaw na naman. Nakapamewang niya itong kinausap. Tapatin mo nga ako. Ano ba talagang ginagawa mo? Huwag mo kong pagmukaing mangmang. Huwag mo kong pagmukaing baliw sa mga kakilala ko. Magsalita ka. Ano gusto mo sa akin? Umatungal ang kalabaw. Kung nakakaintindi lang sa Enteng, nagkakaunawa na ang dalawa. Matapos nun, wala itong paalam na lumakad hanggang sa nawala. Muling napahugot ng hininga ang binata. Bumalik sa tahanan ng ama para tulungan sa pagsusunog ng mga bunot. Pagkatapos sa hapunan, bumaba ng bundok para umuwi sa kubo. May sariling kubo na nakatirik sa pagmamay-aring lupa sa baba. Sakto lang na nakapasok, lumitaw muli ang kalabaw. Palakad-lakad ito sa bakuran. Maya-maya pa ay humiga. Nagpahinga. Hindi nag-abala sa Enteng, natulog na rin. Pagsapit ng madaling araw, ito pa ang gumising. Halos atakiin sa puso nang makitang bukas ang pintuan at bumungad ang malaki nitong ulo. Kung hindi lang nakasindi ang gasera, iisiping halimaw ang naroon. Litaw kasi ang nanglilisik nitong mga mata. Ito na rin mismo ang nagatid patungo sa kabilang sityo. Lumingon para pagsabihan subalit biglang naglaho. Kipit balikat na nagpatuloy ang binata. Hoy! Magtabi-tabi po ka! Para palampasin ang mga elemento. Kung meron man, huwag ka magpakampante. Hindi natin sila nakikita, no? Mag-ingat ka sa bawat hataw ng patalim. Sa bawat punong puputulin, magtabi-tabi po ka talaga. Baka umuwi ka ng maraming butlig sa katawan mo. Ang galing ah. Ako pa talaga ang tinakot mo. Nung nakaraan nating panggagapas, ikaw pa nga tong namaga ang braso. Ikaw ka mo magtabi-tabi. O siya, trabaho na. Sinimulan ang paglinis ng paligid. Nagbunot ng damo. Ginapas ang naghahabaang talahib at ligaw na halaman. Hindi rin kinaligtaan ang pagtabi-tabi po, lalo na kapag napapadaan sa mga punso.
Habang gumagapas, hindi napigilan ni Enteng na pansinin ang gabundok na tahanan ng duwende. Kung titignan ng mabuti, akalain mong may maliit na nilalang na nakatitig. Kung papakiramdaman, masasabing buhay na buhay ang lupang bahay. Hindi rin maiwasang kilabutan. Maya-maya pa nakarating sa naglalakiang balete. Unang pinutol ang nakalaylay na baging at sanga. Inantay si Junrei na kumuha ng lagari. Nang sisimulan na sana ang pagtumba ng puno, biglang may sumutsot. Sa sobrang lakas, iisipin mong malaking tao ang may gawa. Sumikat na ang araw ng mga sandaling iyon, subalit kahit saan man mapatingin, walang nakikita. Sinilip na rin ang kalapit na kakawyan nang magsunod-sunod ang pagsutsot. Parehong napailing sina Enteng at Junrei. May ingay pero walang tao. Ang aga-aga gusto mo ng laro. Lumabas ka kaya dyan, harapin mo kami. Duwag ka ba? Sumunod sa pagbunot ng patalim si Enteng ng maganda ang kaibigan. Sa puntong ito kasi, nag-iba na ang ihip ng hangin. Bumigat na sinasabayan ng mabahong amoy. Hanggang sa muli itong sumutsot. Walang iba kung hindi ang kapre sa itaas ng puno. Naguguluhan si Enteng dahil hindi naman bukas ang ikatlong mata. Pero ngayon, malinaw na nasisipat ang higanteng halimaw. Nakangisi habang nakatitig sa kanila. Nagbubuga ng usok mula sa ithit na tabako habang tumatawa. Sumenya si Junrei na umalis na sila. Pero animo may puwersang pumipigil. Daang taon na akong naninirahan dito. Kaya wag kayong magtangka na paalisin ako. Baka kayo pa ang puruan ko bago mangyari ang pagtumba sa punong ito. Sinong nag-utos sa inyo? Ang matandang payat ba? Sabihin nyo sa kanya wag akong istorbohin dahil papatawan ko siya ng kamalasan sa buhay. Nagmamadaling tumingin si Enteng sa kaibigan matapos marinig ang buong sinabi ng kapre. Narinig mo yun? Nagsasalita siya. Kinakausap tayo ng kapre. Alam ko, narinig ko. Hindi ako bingi. Uy! Kapre, wag mong mamasamain ang pagparito namin, nautusan lang kami. At saka nagtabi-tabi po kami Pasensya na, hindi namin alam na may nakatira pala sa punong to. Ibabalita namin sa may-ari yung sinabi mo. Pero kung sakali mang magpumilit siya na putulin, ihahanap ka na lang namin ng bagong bahay. Siya ang maghanap ng bagong malilipatan. Gagambalain ko siya sa tahanan niya kapag nasira ang tahanan ko. Teka, masyadong matabil ang dila mo. Albularyo ang lolo ko kaya kahit papano may kaalaman ako. At saka may laban din. Subukan mo akong parusahan. Yari ka sa lolo ko. Hoy, sira ulo ka ba? Kung gusto mong mapahamak, wag mo akong idamay. Bahala nga kayo dyan. Mabuti pa ang kasama mo. Kahit nakatanggap ng biyaya mula sa nilalang na nagtataglay ng mutya, hindi mayabang. Itong apo ng albularyo, masyadong malakas ang loob. Kinain na ng katabaan mo ang utak mo. Hoy, taba! Kahit apo ka ng albularyo, kayang-kaya kitang biktimahin lalo na kung bastos ka. Natigil ang usapan ng maglaho ang kapre. Nagdulot ito ng malalim na pag-iisip sa parte ni Enteng. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan ang sinabi nito. Dala-dala hanggang sa pagdating sa tahanan. Sa kubo umuwi. Nakaupo sa hagdan habang inaantay ang paglitaw ng kalabaw. Maya-maya pa dumating ito. Mabagal ang kilos.
Pumwesto sa bakuran na para bang hinihingal mula sa napakahabang lakad. Hindi nagtagal dumaing na animoy may masakit sa katawan. Dali-daling lumapit si Enteng, buhat ng pag-aalala. Sinuri ang katawan nito, pero walang masipat na sugat o kung anuman. Hinawakan ng ulo, lalo na nang makitang lumuluha. Kamot ulong natawa ang binata. Ang laki mong kalabaw tapos umiiyak ka. Naku, kahit hayop pala madrama ano. Ano bang masakit sa'yo? Naku, kapag may nakakita sa akin dito, iisipin baliw na naman ako eh. Ipakita mo kasi ang sarili mo sa iba para hindi nila ako pag-isipan na masama. Patuloy sa pagdaing ang kalabaw. Hindi matigil sa paggalaw ang ulo. Pumapadyak pa kung minsan. Natataranta rin si Enteng dahil batay sa kilos nito. Nasasakta ng husto. Hindi nga lang matukoy kung saan ang masakit dahil hindi nagkakaintindihan. Maya-maya pa ngumanga ito at mula sa loob ng bibig, nasipat ang mahabang pangil. Kakaiba ang kintab nito kumpara sa karamihan. Kitang-kita ni Enteng na malapit na itong matanggal. Yung pala, masakit pala ang ngipin mo. Ganyan din ako nung kabataan ko. Hindi matigil kakayak dahil sa tindi ng sakit. Yung nanay at tatay ko nga nagtutulungan pa para mapatahan ako eh. Maglalabas ng masarap na pagkain para lang matigil sa pag-iyak. Pero kung ngipin ang masakit, hindi rin madadaan sa pagkain yun, no? At saka... Naudlot ang pagsasalita nang mapansin ang pagkahulog ng ngipin. Nabalot ito ng laway, nandidiring hinagis ng binata. Dali-daling pinunasan ng palad. Pagkatapos matanggal ng ngipin, tumayo ang kalabaw at walang paalam na umalis. Lumingon ito bago tuluyang naglaho. Naguguluhang tinitigan ng kalabaw na unti-unting lumitaw sa paningin. Sinulya pa ng ngipin ng kalabaw. Dinampot ito at nilagay sa paso. Kinabukasan, nagulat nang makitang patay na ang mayabong na sili. Ang natira ay ngipin ng kalabaw. Aba, nagbunga na sana na matay pa pambira oh. Lason yata yung pangil na to eh. Kung alam ko lang sana hindi ko nilagay dito. Naku naman oh. Nakapamewang na tinitigan ng pangil. Maya-maya pa dinala ito sa gitna ng talayban at nilibing. Pagsapit ng tanghali, umakyat ng kabundukan para tulungan ang ama. Binagsakan ito ng trabaho para sa pagsalansa ng kahoy. Masyadong marami kaya kailangan ng katimbang. Isa pa, hahabulin ang oras dahil ilang araw ang palugit. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho sumagi sa isipan ang nangyari sa sili. Hindi napigilang ibahagi sama. Ito man ay naguguluhan kung bakit mabilis namatay ang tanim. Pinatungan lang naman ng ngipin. Baka naman nalanta yon, hindi mo lang napansin. O aksidente mong nasira. Basta-basta ka pa naman magsaboy ng gas na tira sa gasera. Lalo na kung naglilinis. Hindi naman oh. Sigurado talaga ako. Dahil yun sa ngipin ng kalabaw. Yan ka na naman eh. Puting kalabaw na naman, ano bang meron sa hayop na yan? Bukang bibig mo palagi, sinasapian ka ba? At nandito na naman tayo sa usapan na ayaw mo namang maniwala. Tay, totoo po na may puting kalabaw. At sa kanya nang galing ang pangil na sinasabi ko. Pagkatapos ito, samahan niyo ako pababa ng kabundukan. Ipapakita ko ang ngipin. Desidido na ang binata na gawin ng lahat para maniwala ang ama. Ubos na ang pasensya. Oras na para maging seryoso sa mga bagay-bagay. Kagaya ng sinabi. Sabay silang bumaba ng kabundukan. Hinukay ni Enteng ang pangil. At dito napatunayan sama. Ito man ay hindi nakapagsalita matapos iabot ang ngipin. Ngayon sabihin niyo sa akin kung hindi pa rin kayo naniniwala. Wala tayong kalabaw, kaya wag yung isipin na gawa-gawa ko yan. Tignan niyo ng mabuti. Kakaiba ito kumpara sa ordinaryong ngipin ng hayop.
Minsan na po kayo nag-alaga ng kalabaw dati, kaya alam nyo kung ano ang itsura ng ngipin. Tama, di ba? Oo nga no. Pero hindi ganito kahaba ang pangil ng kalabaw. Malaki rin at sobrang tulis May kabigatan pa. Yung puting kalabaw na sinasabi mo nasaan? Yun ang gusto ko makita. Pinagtatawanan nyo pa ako ngayon, nais yung makita yung kalabaw. Yan nga ang problema ngayon, hindi ko alam kung nasaan. Wala ring eksaktong oras ng paglabas yun. Bigla na lang magpapakita, depende kung kailan nyo gusto. Magbadali ka, puntahan natin si Mang Guling. Kailangan niya masuri ang bagay na ito. Ang gamit na yan o ako? Hanggang ngayon po ba iniisip nyo pa rin na baliw ako? Sabing magbadali, ang dami pang sinasabi. Bakit ba nagkaanak ako na andaldal? Para kang babae. Nagtungo sa tahanan ng albularyo ang mag-ama. Pinasuri kaagad ang dala. Matapos ang ilang sandaling paghihintay, binalita na isa nga itong mutya. Ang problema, nag-alok si Mang Guling ng halaga nito. Agarang napapayag si Tatay Jose. Samantalang kabaliktaran naman kay Enteng, inagaw sa kamay ng albularyo ang mutya. Kung makapagpasya ka tay, sandali lang naman Mang Guling. Alam nyo na isa itong mutya, pero parang pangit naman yatang pakinggan na bibilihin nyo kapalit ng pera. Ano ba gusto mo kapalit, iho? Sabihin mo, ibibigay ko Ano pa bang mas mahalaga kaysa sa pera, anak? May lupa na tayo. May mga hayop na inaalagaan. Ano pa bang gusto mo? Wala. Walang kapalit. Walang aangkin ito. Ako ang biniyayaan, kaya sakin lang to. Nakakadismaya para sa inyo Mang Guling. Bumibili ka pala ng gamit, siguro yung nakasabit na agimat sa leeg mo, bili lang din. Iho, ikaw na nga itong tinutulungan. Ayaw mo pa. Bakit? Anong magagawa mo sa gamit na yan? Kaya mo bang buhayin o paganahin? Wala kang alam sa ganitong bagay. Kaya mas mabuting ipaubaya mo sa katulad kung may karunungan. Akin na, babayaran naman kita ng makatarungan. Kahit ibenta nyo pa ako sa mga demonyo, hindi nyo makukuha sa akin ang bagay na to. Tumalikod ang binata. Masama ang loob sa albularyo at sama. Hindi nakinig sa paulit-ulit na pagtawag. Binilisan ang hakbang para makalayo sa lugar. Dumiretso sa kubo. Hindi mapalagay sa nararamdamang galit. Maya-maya pa napansin ang pag-init ng mutya. Tinitigan itong mabuti. Inunawa ang pinapaywatig hanggang sa dumako ang tingin sa hindi kalayuan. May naglalakad na matanda. Sinusundan ito ng bata. Sa tansya, nasa 70 taon ang matanda. 4 naman ang bata. Mabagal ang pag-usad. Walang dala kung hindi sila lang. Kung pagmamasdang mabuti, masasabi na may mali sa kanila. Yun nga lang hindi mahuhulaan dahil bukod sa malayo, ngayon palang nakaramdam ng ganito si Enteng. Makalipas ang sandaling pagtitig, naagaw ng binata ang pansin ng maglolo. Nagmamadali sa pagpasok ng bahay para itago ang pangil. Sumagi sa isip ang ginawa ni Mang Guling. Natatakot siya sa maaaring gawin ng mga ito. Pero kahit ganun, muli siyang lumabas para harapin sila. Kaso nga lang, Magandang hapon, Dodong. Baka may kaunti kang pagkain dyan. Kahit itong apo ko lang ang makakain. Mahaba ang nilakad namin, kumakalam na ang tiyan niya. Oo naman po, sandali. Ikukuha ko po kayo ng makakain. Upo muna kayo dyan. pinakain ni Enteng ang maglolo. Kinausap ito. Nakipagkwentuhan. Hindi may tatanggi na kakaiba ang aura ng dalawa. Yung tipong hindi mo malalaman kung ano nga ba sila. Dumagdag sa iisipin ang matalim na titig ng bata. Malaki ang mga mata nito. Nanlilisik. Mapapaiwas ka na lang. Ang matanda naman na nagpakilala bilang Baino. Kapansin-pansin ang pinapaiwatig ng kilos. Pangiti-ngiti lang pero mahihimigan na may masamang balak.
Nagpaalam sa Enteng. Pumasok ng kubo at binulsa ang pangil. Nagsugbit ng patalim. Wala namang kahina-hinala pagbalik. Naroon pa rin ang maglolo. Panay ang ngiti. Pagkatapos ng pagkain nagpabalot para baunin. Hinatid ng tanaw ng umalis. Panaylingon pa ang mga ito. Oh, sino naman ang mga yon kung sino-sino pinapapasok mo sa kubo? Ano, Enteng? Nandyan ba sa loob ang mga gamit nating pangsaka? Baka mamaya mawala mga yan. Mas mahal pa ang mga yon kaysa sa'yo. Pinaghirapan namin ng nanay mo yan. Kung makapagsabi ka naman parang pabaya ako Hindi ko sila kilala. Napadaan lang po mga yon humingi ng makakain dahil nagugutom. Nawa ko sa bata kaya binigyan ko. Abat, wag mo nang uulitin yun Karamihan pa naman sa may karanasan. Una, akalain mong namumulobe, yung pala, masama ang balak. Kumbaga, paraan lang ng pambibiktima ang paghingi ng pagkain o kung ano man. Sa bahay ka na lang matulog mamaya. Hindi natin alam kung anong balak na mga yon. Malayo na sila pero mula rito naaamoy ko may mali. Pumunta ka talaga sa bahay dahil mag-uusap tayo. Napakabastos mo kanina sa harapan ni Mang Guling. Hindi mo na ginalang ang matanda. Bakit niya bibilin yung mutya? Hindi ko inasahan na ganun pala siya kasakim. May medalyo na nga. Tapos pinagkakainteresan pa tong ngipin. Ngayon pa nga lang ako nagkaroon ng ganito tapos kukunin pa. Hoy, huwag ka nga mangarap na magkaroon ng karunungan. Hindi lahat ng biniyayaan ng mutya ay sinwerte. Marami akong kilala na matay bago natutunan ang lahat-lahat sa lihim na karunungan. Ikaw rin, kung gusto mo mamatay na maaga o sige, hawakan mo ng maigpit yan. Grabe ka naman kung makapagsalita ka tay. Sabihin mo lang kung ayaw mo na sa akin, aalis naman ako Dinadaan pa sa kung ano-ano. Mauna na kayong bumalik. Susunod ako mamaya, may gagawin pa ako. Sumunod ka talaga, hindi na ako bababa rito para sunduin ka. Nangangatog na tong tuhod ko kakakyat baba ng bundok. Pag-alis ng ama, trinabaho kagad ng binata ang mga gawain. Saktong natapos pagsapit ng takip silim. Nagsinde ng sulo. Lalakad na sana paakyat ang kabundukan nang masipat ang maglolo. Napabuga ng hininga. Sa puntong ito dama ang dulot na takot. Iyo, pagpasensyahan mo na kung bumalik kami. Hindi kasi namin matunton yung daan patungo sa bayan. Pwede bang makahingi ng pabor? Kahit ngayong gabi lang, bigyan mo kami ng masisilungan. Napahawak si Enteng sa itak. Habang lumalapit ang mga ito, lumalakas ang kabog ng dibdib. Nanindig na rin ang balahibo matapos maramdaman ang pagiging aktibo ng pangil. Halos mapaso na ang hita sa init nito. Naku, aalis na po ako Doon ako matutulog sa bahay ng tatay ko. Ganun ba? Baka ayos lang kung dyan sa silong ng kubo mo kami pumwesto. May papag naman. Magagamit na namin yan. Sige po. Ito na rin ang gawin niyong kumot. Kayo na po ang bahala sa sarili niyo Mag-iiwan na lang ako ng sulo dito sa labas para kahit papano may ilaw kayo. Pasensya na talaga, hindi ko kayo masasamahan. Kailangan ko nang umalis. Walang problema, iyo. Maraming salamat sa kabutihan mo. Mag-iingat ka. Habang paakyat ng kabundukan, hindi maiwasan ni Enteng ang lumingon. Mag-isa lang na naglalakad, subalit mapapansin na may nakasunod. Ang kinakabahala niya, halatang hindi tao ang nasa likuran. Mahina ang ilaw ng sulo, kaya hindi maaninag sa malayuan. Hindi mapakali, binunot ang itak, sabay kausap sa pangil. Kung sakali mang totoo ka, ipakita mo ang bisa. Protektahan mo ko mula sa hindi nakikitang kalaban. Nang mapansin ang anino na bigla na lang duman, hindi maiwasan ang sumigaw. Tinatawag ang ama. Maya-maya pa kumaripas ng takbo.
Sa puntong ito, lumitaw ang mismong figura ng aswang. Habang tumatakbo palayo rito, sumagi sa isip ang hubog ni Mang Baino. Magkasing tangkad, magkawig ang laki ng katawan, maging ang galaw kapag naglalakad ay kuwang-kuwa. Lalong lumakas ang kutob niya. Maya-maya pa may maliit na nilalang. Sa loob ng binata ito ang apo ng matanda. Nang makapag-isip ay kusang huminto. Hinarap ang mga ito. Itigil na natin ang habulan. Hindi nyo maitatago ang sarili nyo. Kilala ko kayo. Magkausap lang tayo kanina, Mang Baino. Mula sa kadiliman lumantad ang aswang. Sa kabilang direksyon naman ang maliit na nilalang. Sabay pang umatungal. Panay paninindak. Ngunit hindi nagpadala sa Enteng. Sa isip kasi ng binata ko ipapakita ang takot. Malamang gaganahan ang mga ito. Pinakita niya ang itak at hinamon sila. O dali na, sino mauuna sa inyo? Yung bata o ikaw? Mang Baino, pakibilisan ha. Baka pagalitan ako ni tatay kapag matatagalan ako sa pagdating sa bahay. Hindi malaman ni Enteng kung saan humuhugot ng lakas. Tila kusang bumubuka ang kanyang bibig. Kaso nga lang, sumugod ang mga ito. Nanlaki ang mga mata, hinampas ng sulo sa pagkataranta. Mabuti na lang hindi sabay ang pag-atake. Sobrang bilis ng kilos. Akalain mong kidlat na humahagupit. Padaan-daan lang habang sumasaglit ng atake. Sinikap naman ni Enteng na gumanti. Panay taga, kaso nga lang hindi natatamaan ng kalaban. Hindi nagtagal siya pa ang napuruhan. Dumulas ang patalim. Sa kanya tumama. Handa na sanang tanggapin ang hapde. Kaso nga lang hindi niya naramdaman ang sakit. Nang kapainang tinamaang bahagi, laking gulat dahil walang sugat. Sinuri pa ako mapurol ang itak. Nang ibalik ang pansin sa aswang, nasa paanan ang maliit na halimaw. Kinakagat ang binti. Ang nakakatawa, kiliti ang nararamdaman ni Enteng imbis sa sakit. Hindi napigilang matawa, napatigil sa paglusob ang mga aswang. Pasensya na kayo ha. May kiliti kasi ako dyan eh. Mang Baino, pakitanong nga po sa apo mo kung marunong ba siyang umatake. Nangingiliti lang siya. Hoy bata, gusto mo bang turuan pa kita kung paanong kumagat at mangalmot? Sayang ang tulis ng pangil at mako ko kung mangingiliti ka lang naman. Nasagad si Mang Baino. Walang pasabing umatake. Hindi rin maunawaan ni Enteng kung saan humuhugot ng liksi. Nagawang makailag. Sa puntong ito na malayan na lang, tumagos ang itak sa katawan ng nilalang. Napatras pa siya sa gulat. Umangil ng napakalakas. Hila-hila ng maliit na nilalang ang matanda. Hinatid lang ito ng tanaw ni Enteng. Nang mawala sa paningin, binitbit muli ang sulo. Nagpatuloy sa paglalakad. Gayon pa man hindi maunawaan ang kaganapan. Para sa kanya, gawa lamang ito ng kanyang imahinasyon. Masyado ka namang ginabi. Ano pa bang ginawa mo sa kubo? Muntik na kitang sunduin eh. Bakit pawisan ka? Nanginginig pa, ayos ka lang ba? Para kang nakakita ng multo. Mas malala pa sa multo tay. Wala ka bang narinig na ingay? Meron pero sobrang hina, parang sa malayo yata nagbula. Bakit mo naman natanong? Tama nga talaga. Kahit sa malapit naman nangyari, hindi naman maririnig. Naingkanto ko na naman. Yan ang napapala mo kapag gabi akyat sa bundok. Naglalaki yan ang mga puno dyan. Hindi natin alam kung anong klase ng elemento ang nakatira. Ano? Ipapagamot ba kita kay Mangguling? Hindi no. Patutulog na po ako. Biglang sumama ang loob ng binata matapos marinig ang pangalan ng albularyo. Hanggang ngayon, nagdaramdam pa din. Habang lumilipas ang oras,
napansin ni Enteng ang pagyupi ng nipa. May biglang tunog. Narinig na ito kanina, kaya naman may ideya kung ano ang nangyayari, lalo pa nang mapansin ang sunod-sunod na kalmot. Nang pagmasdan, para bang tatanggalin ang bubong. Bumangon, kumuha ng itak at binitbit ang mutya ng puting kalabaw. Bumulong dito ng proteksyon at tapang para labanan ang nananalasang halimaw. Dahan-dahang lumabas. Mula sa bubong tanaw ang aswang. Ito ang maliit na nilalang kanina. Pasimple itong sinita at inutusang bumaba. Mabagsik ito. Tumalon kagad at sumaglit ng pag-atake. Tumama ang mga kuko, subalit hindi nagtamo ng sugat. Angas mo rin ano, Utoy. Kung makakilos ka, akala mo kung sinong mabagsik. Nasaan ang lolo mo? Alam mo, pwede mo nang alisin ang itsura mong yan eh. Mabuti pa bumalik ka sa pagiging tao, mag-usap tayo. Kinikilabutan ako sa mukha mo, ang pangit eh. Idadaan sana sa maayos na usapan. Kaso nga lang hindi nakinig ang bata. Sumugod ng sumugod. Hindi naman napigilan ni Enteng ang sarili, lalo na nang masagad ang pasensya. Gumante ng atake. Sa pakiramdam ng binata may sumapi sa katawan. Malakas at matapang na nilalang na siyang tumapos sa buhay ng halimaw. Hindi matandaan kung paano ginawa. Pero namalaya na lang, tumagos ang patalim sa mismong leg nito. Tumilapon pa nang bungguin ni Mang Baino. Nasa anyong aswang pa rin ito. Yakap-yakap sa bisig ang naghihingalong apo. Hindi nagtagal binawian ng buhay. Nabaling sa binata ang lahat ng hinagpis at galit ng matanda. Tumayo ito. Kaso nga lang panay tumba dahil sa iniindang sugat. Mang Baino, tama na ho. Huwag na nating palalain ang sitwasyon. Ipagpatawad mo ang ginawa ko. Pinaglaban ko lang ang sarili ko sa atake ng apo mo. Sugatan ka na, pakiusap. Huwag na nating palalain pa. Lumaban ka ng patas. Huwag kang magtago sa gamit mo. Hoy, paano magiging patas ordinaryong tao ako tapos aswang ka? Patas ang nangyari sa atin. May kakayahan ka bilang aswang. Ako naman ay merong mutya. Malas nyo lang, mas malakas ang kargada ko. Halika dito. Tapusin na natin ang laban. Sinubukan nitong bumalik sa anyong aswang. Subalit hindi na magawa dahil nangihina na ang katawan. Bumabaha na rin ang dugo mula sa sugat. Pinilit ni Enteng na patigilin, kaso nga lang nagpupumilit ang matanda. Gustong makagante sa nangyari sa apo. Kahit gumagapang na, patuloy pa rin sa pagsalita laban sa binata. Papatayin kita. Kukuhain ko ang buhay mo bilang kabayaran sa nangyari kay B-Boy. Hayop ka. Hindi ka na naawa sa bata. Abayos ah. Ako pa ngayon ang hindi naawa. Manong, hindi dahil bata ang apo mo. Kasalanan ko na dahil mas matanda ako. Sumugod siya. Malamang gaganti ako para ipagtanggol ang sarili. Teka, wala kang karapatan na magsalita na parang tao ka. Dahil kung tutusin, aswang ka lang naman eh. Aswang kayo ng apo mo. Tumayo ang matanda. Nagmamadali sa pagsugod. Pero kagad kumilos ang kamay ni Enteng. Tinaga niya ito. Dito na namatay si Mang Baino. Enteng, ang ingay dyan. Aswag. Ano yan? Pugot na ulo, sus Mariose. Pinatay mo yan. Mga aswang po sila, tay. Huwag niyong kawaan. Hindi nakaimik ang ama. Questionableng nakatitig lamang sa kanya. Bago matauan, inutusan itong magbitbit ng pala para magukay ng libingan. Hindi kagad tinabunan ng lupa. Pinuhusan ng gaas ang mga katawan at sinunog. Habang naghihintay kung kailan magiging abo, dito naglakas ang loob magsalita ang ama. May inamin, bagay na hindi inasahan ng binata.
Ang totoo niyan, nasaksiyan ko nangyari kanina doon sa gubat. Sadyang hindi ako nangialam para makita kung ano ang kaya mong gawin. Alam ko kung gaano kalakas ang pangilang kalabaw. Ano man ang kulay na nagbigay niyan. Pasensya ka na kung medyo kumontra ako nung una. Ayoko lang na matulad ka sa mga kaibigan ko. Nagkaroon sila ng mutya. Pero bago matutunan ng lahat-lahat, namatay sila eh. At tama ka, ikaw ang biniyayaan. Ikaw na ikaw ang gagamit at makikinabang yan. Huwag mong hayaan na makuha ng kahit na sino at gamitin mo yan para sa kabutihan. O ngayon sino nagdadrama? Naku, manang-mana talaga ako sa inyo. Pero tay, maraming salamat po. Kung sakaling gusto ko maging manunugis para makatulong sa kapwa, papayag po ba kayo? Ngumiti lang ang ama sa kanya. Nang mga sumunod na araw naging buhos ang atensyon sa pakikigapas, sumasagi sa isipan ng kalabaw. Nasasabik na muling makita pero malabo na. Hindi na ito nagpakita pa. Sumadya sa bayan at sa mga karatig sityo. Kaso nga lang, hindi na talaga nasilayan. Dahil dito, inisip na lamang ni Enteng na baka sadyang binigay lamang sa kanya ang tangan. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin itong ginamit, katulad ng pinaalam sa ama. Naging manunugis si Enteng, tagapagtanggol ng mga taong nangangailangan sa kanilang sityo. Siya ay binansagan na Nardong Enteng na may lakas ng puting kalabaw. 3 patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, na ospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya, kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, pasensya na, dahil lang sa inggit. Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.